Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Laura. 29 years old, may 2 anak, at may asawang si Eric na 7 taon ko nang kasama sa buhay. Maputi po akong babae. Maganda rin ang pangangatawan ko, kahit na may anak na. Kaya't hindi ko akalain na magagawa akong lokohin ng asawa ko. At lalong-lalo na po, Miss Love, hindi ko rin akalain na darating ang araw na papatol ako sa ama ng asawa ko. Sa binan kong si Armando. Ito po ang kwento ko. Ang kwento ng isang lihim na nagsimula sa simpleng tampuhan hanggang sa tuluyang magbago ang tingin ko sa sarili ko. Security guard ang mister kong si Eric. Panggabi po ang duty niya. Sa bahay ng biyenan ko kami nakatira mula nung ikasal kaming 2. Nag-iisa lang din naman kasing anak si Eric at matagal nang wala ang nanay niya. Ayon sa kwento, sumama raw to sa ibang lalaki at hindi na bumalik. Kaya naman si Tatay Armando na lang ang mag-isang nagpalaki sa kanya. Tricycle driver si Armando at meron din siyang maliit na tindahan sa harapan ng bahay. Kahit 45 anyos na siya, matikas pa rin ang pangangatawan niya. May kaputian ng balat, matangos ang ilong at madalas pang mapagkamalang mas bata sa edad niya. Maayos naman po ang samahan namin sa iisang bubong. Napakatahimik lang ng buhay namin. Ako gumigising ng maaga dahil darating si Eric. Aasikasuhin ko siya pati na ang anak namin. Maglilinis ako ng bahay kapag tulog na siya. At pagkatapos ng lahat, ako na ang nagbabantay ng tindahan ni Armando. Yun ang pinagkakaabalan ko sa buhay. Hanggang sa dumating ang gabing nagbago ang lahat. Isang gabi noon. Habang naliligo si Eric, dahil duty na ito, naiwan niya ang cellphone niya sa kama namin. Hindi naman ako yung tipo ng babaeng nangingialam ng phone. Pero may pumasok na chat. Kaya naman na-curious ako at binasa yon. Isang babae kasi. Nung una, simpleng usapan lang naman ang nakita ko. Pero habang in-scroll ko pataas pa, may mga linyahan ng hindi na pang trabaho. Miss na kita sa duty ah. Tuwing uwian na lang tuloy tayo nagkikita. Ako papasok, ikaw uuwi na. Miss na rin naman kita eh. Isipin mo na lang palagi na ikaw ang nagpapasaya sa akin kaya huwag ka nang malungkot. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nabasa ko. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang kamay ko. Habang hawak ang cellphone niya. Hindi ko alam kung ano bang nararamdaman ko noon. Galit, selos, o sakit. Pero ang alam ko lang noon, may nabasag sa loob ko. Paglabas niya ng banyo, hindi ko napigilang kumprontahin siya. Ano to, Eric? Tanong ko, habang hawak ang cellphone niya. Nagulat pa siya. Halatang hindi niya inaasahang mababasa ko. Trabaho lang yan, Laura. Ooy ka na naman. Biru-biruan lang naman yan. Sagot niya agad. Pero hindi ako nagpatalo. Pinakita ko yung mga linyang nabasa ko. Doon na nagsimula ang sigawan. Sinabi niyang wala lang yan. Huwag mong pag-isipan ng kung ano-ano. Pero para sa akin, hindi biro ang ganong lambingan kung may asawa ka na. Hanggang sa nauwi na nga sa sumbatan. Alam mo, simula kasi nung magkaanak tayo wala ka ng oras sa akin. Sigaw niya. Na para bang ako pa ang may kasalanan. So kasalanan ko ba? Na mag-alaga ng anak natin? Sagot ko na umiiyak na. Hindi na natapos sa maayos ang gabing yun. Umalis siya nang mag-aaway kami. At kinabukasan nga, hindi kami nag-usap. Pagdating niya, doon nagsimula ang panlalamig namin sa isa't isa. Ilang linggo kaming parang estranghero sa iisang bahay. Papasok siya sa gabi, uuwi ng maaga, matutulog, gigising at aalis ulit. Walang lambingan, wala nang kwentuhan. Ako, inabala ko ang sarili ko sa mga bata.
pati na sa tindahan. Pero sa totoo lang, unti-unti rin akong nauubos. Hanggang isang gabi, Miss Love, napansin niyo ni Armando. Nasa kusina ako that time at naguhugas ng plato nung lumapit siya. Iha, napapansin ko parang malungkot ka, sabi niya. Hindi ko na napigilang mapaluha noon. Ewan ko ba? Siguro dahil matagal ko na rin kinikim-kim ang sama ng loob, kaya bigla na lamang akong naglabas sa kanya. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa chat, sa mga away naming mag-asawa. Nakikinig lang siya. Alam mo, Iha, lahat ng mag-asawa ay dumadaan sa ganyan. Pero hindi ibig sabihin nun, dapat kang lokohin. Ewan ko ba kung bakit pero gumaan ang pakiramdam ko habang kausap siya. Nagpasalamat naman ako dahil hindi niya kinampihan ang pagkakamali ng anak niya. At nakaramdam ako na para bang may kakampi ako sa bahay na iyon. Mula noon, napadalas na ang usapan namin. Minsan sa tindahan, magkukwentuhan kaming dalawa habang nagbabantay. Sa pagkainan, minsan kapag tulog na ang mga bata. Hanggang sa napapansin ko na mas komportable na akong magkwento sa kanya kaysa sa asawa ko. At napapansin ko rin na masyado siyang maalaga sa akin. Kapag gabi at mag-isa ako, sisilipin niya kami kung okay lang daw ba kami. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya, Miss Love. Siguro nung mapansin ko rin na madalas ko siyang nahuhuling nakatingin sa akin. Ewan ko, pero hindi naman ako nagagalit. At sa totoo lang, nakakaramdam pa nga ako noon ng thrill. Hanggang sa dumating ang gabing tuluyang nagpabago sa amin. Nag-away na naman kami noon ni Eric dahil sa cellphone niya. Nahuli ko na naman siyang kachat yung babae na yon. Umiyak akong lumabas ng kwarto para hindi kami marinig ng mga anak namin. Hanggang yun na ang naging simula ng madalas naming pag-aaway. Isang gabi na hindi ko makalimutan. Duty si Eric. Tulad ng dati, umalis siya. Naiwan na naman ako sa bahay kasama ang mga bata, pati na si Armando. Maagang natulog ang mga anak ko, kaya nagligpit muna ako ng pinagkainan namin. Paglabas ko ng kusina, napansin ko siya na nakaupo sa may sala. Tulala, nakatitig yata sa kawalan habang hawak ang baso ng tubig. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mabigat sa aura niya nung gabing yun. Hindi siya yung masayahin at palabiro na nakasanayan ko. Kaya naman nilapitan ko siya. May problema ho kayo? May hinahon kong tanong habang umuupo ako sa katapat niyang silya. Napatingin naman siya sa akin, tsaka bahagyang ngumiti. Wala naman, Iha, napagod lang siguro. Hindi ako kumbinsido. Parang ang lalim naman ho ng iniisip niyo. Napabuntong hininga siya bago sumandal. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Pero bigla akong nagtanong ng isang bagay na matagal ko na rin gustong itanong sa kanya. Siya nga ho pala, bakit hindi na kayo nag-asawa ulit? Napatingin siya sa akin ng matagal na parang nagulat sa tanong ko. Bakit mo naman na itanong yan? Balik niya. Wala naman ho. Naisip ko lang na matagal na rin kayong mag-isa. Tahimik siya sandali bago sumagot. Hindi na siguro para sa akin. Minsan pag nasaktan ka na ng sobra, Iha, mas pipiliin mo na lang mag-isa. Ramdam ko bigla ang bigat sa boses niya. Masakit ho talaga, no? Tanong ko. Ngumiti siya na may lungkot ang mga mata. Masakit, lalo na kung iniwan ka para sa iba. Nang hindi mo alam ang dahilan kung bakit. Parang tinamaan ako sa sinabi niya. Hindi ko na malayan na napabuntong hininga na rin ako. Ganon din ho ang pakiramdam ko. Bulong ko. May problema ba kayo ni Eric? Lately napapansin ko na madalas kayong nag-aaway. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nag-open sa kanya. Siguro dahil alam kong maiintindihan niya ang pakiramdam ko. Ang maiwan at maloko. Pagod na ho ako Pag-amin ko. Pakiramdam ko hindi na kami magkakasundo pang dalawa. Paulit-ulit na lang yung nangyayari.
Nakikinig lang siya. Kung nagagawa niya akong lokohin ng paulit-ulit. Napahinto ako sandali. Pwede rin naman siguro akong magloko, hindi ba? Napatingin siya sa akin ng diretso. Hindi ka ganong klaseng babae, Laura. Sabi niya. Hindi ko rin akalaing darating ako sa puntong ganito. Sagot ko naman. Natahimik ulit kami. Hanggang sa maya-maya nagsalita ako ulit. Hindi ko alam kung saan na ako kumuha ng lakas ng loob para sabihin yon. Alam ko, matagal na kayo nag-iisa, hindi ba? Parang natigilan siya sa tanong ko. Gusto niyo bang sumaya? Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon. Siguro dala ng sama ng loob, dala ng lungkot, o baka dala ng pakiramdam na pareho kaming may kulang. Hindi siya sumagot. Tumayo siya. Akala ko aalis siya. Pero lumapit siya sa akin. Huminto sa harap ko. Alam mo bang delikado yung sinasabi mo, Laura? Mahina niyang sabi. Hindi naman ako umiwas ng tingin. Delikado rin naman ho itong nararamdaman ko. Sagot ko. Doon nagbago ang hangin sa pagitan namin. Hindi na siya ang ama ng asawa ko ng mga sandaling yun. Hindi na rin ako basta asawa ng anak niya. Kami ay 2 taong parehong sugatan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong niya. Huminga ako ng malalim bago sumagot. 1 beses lang. Gusto ko lang maramdaman kung paano bang manloko. Total mukhang nag-e-enjoy naman ang anak niyo sa panloloko sa akin. Baka sakali na maintindihan ko kung bakit niya ginagawa yon. Parang may pader na tuluyang gumuho sa pagitan namin. Hindi na niya ako kinontra. Sa halip, umupo siya sa tabi ko. Mas malapit kaysa dati. Hindi kita pipigilan. Dahil matagal na akong walang nakasalong babae sa kama. Pero isa lang ang hiling ko, Laura. Hindi to pwedeng malaman ng anak ko. Ramdam ko ang init ng presensya niya sa tabi ko noon. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alam kong maaaring mangyari. Pagkasabi niya noon, ako ang unang sumandal sa kanya. Dahan-dahan. Hindi naman siya agad gumalaw, pero naramdaman kong iniangat niya ang kamay ko para alalayan. Napayakap na ako sa kanya. At sa yakap na yon, doon ko naramdaman ang matagal ko nang hinahanap, na matagal nang nawala sa asawa ko. Laura. Mahina niyang tawag, pero hindi ko siya pinatapos na magsalita. Hindi ko alam kung tama o mali, basta ang alam ko, pagod na ako sa sakit na nararamdaman ko sa mister ko. Huwag kang makukonsensya. At least minsan, naranasan din nating magloko. Bulong ko sa kanya. Hindi na namin kailangan pa ng maraming salita. Ang gabing nagsimula sa simpleng usapan, nauwi sa isang desisyong alam kong magbabago ng lahat. Nung halikan niya ako noon, Miss Love, napapikit ako. Ninamnam ko ang bawat segundo. Nang dalhin niya ako sa silid niya, doon ko siya pinagsilbihan. At doon ko rin nalaman kung gaano siya kaganado sa kama. Malayong malayo sa mister ko na hindi man lang tumatagal. At doon naganap ang isang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Isang pagkakamali na pareho naming pinili. At matapos ang gabing yun, akala ko doon na matatapos. Akala ko 1 beses lang. Pero mali ako. Dahil kinabukasan, hindi lang hiya ang naramdaman ko. May kakaiba na ring pananabik na hindi ko maipaliwanag. At doon ko na-realize na ang minsang hinayaan kong mangyari, maaaring hindi na manatiling minsan lang. Hindi ko na alam kung kailan kami tuluyang nasanay. Yung akala kong 1 beses lang na mangyayari, nauwi Miss Love sa paulit-ulit. Sa una nga, nahihiya pa ako. Ilang araw ko ring iniwasan si Armando pagkatapos ng gabing yun. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Kapag magkasabay kami sa mesa, tahimik lang ako. Pero siya, parang mas naging maalaga pa. Mas madalas magtanong kung kumain na ba ako. Mas madalas magpaiwan sa tindahan kapag alam niyang ako ang magbabantay. Hanggang sa isang hapon, doon ulit nagsimula. Nagbabantay ako nun sa tindahan.
Napakainit ng panahon kaya walang masyadong bumibili. Dumating siya ng galing pasada, pawis na pawis. "Pahinga muna ako dito," sabi niya. Tumango lang ako. Tahimik muna kami. Hanggang sa siya na ang nagbukas ng usapan. "Hindi ka pa rin ba komportable sa nangyari?" Tanong niya. Hindi ako makasagot. "Hindi ko alam eh." Mahina akong sabi. Nahihiya ako sa inyo. Pero hindi ko rin maikakaila na gumaan ang pakiramdam ko nung gabing yun. Doon siya sa akin napatingin ng matagal. At doon ko ulit naramdaman yung pamilyar na init ng tingin niya. Mula sa simpleng pag-uusap, nauwi ulit sa paglalapit. At mula noon, hindi na kami natigil. Tuwing gabi pag duty si Eric, nagkakaroon kami ng pagkakataon, Miss Love. Minsan nga sa sala kapag tulog na ang mga bata. Minsan naman sa kusina. At minsan sa tindahan kapag nakasarado na. Wala kaming kailangang sabihin sa isa't isa. Para bang kusa na lamang kaming hinahatak ng sitwasyon. Alam kong mali. Araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na hihinto na ako. Tama na nga ang ginagawa ko. Pero sa tuwing naaalala ko yung sakit na binibigay ni Eric, mas lalo akong nagiging manhit. Hanggang sa dumating yung gabing nagbago ulit ang lahat. Kararating lang ni Eric noon. Galing ng duty. Alam kong pagod siya at halatang puyat. Ako noon naglalaban na sa likod ng bahay ng sobrang aga. Nung makatulog siya, kinuha ko ang jacket na suot niya para sana isama sa labahin ko. Siyempre kinapa ko muna yung mga bulsa kasi baka may naiwan doon. At laking gulat ko nung may makuha ako sa bulsa na akala ko'y panyo. Yun pala'y andis ng isang babae. Totoo yun, Miss Love. May nakuha ako doon. At doon natuluyang kumulo ang dugo ko. Sa sobrang galit ko noon, pinasok ko siya sa kwarto at pinagpapalo ko siya habang tulog na tulog siya. At marahil dahil sa nasira ang tulog niya at naalimpungatan, galit na galit din siya sa akin. Nag-away na naman kaming dalawa. Wala akong pake kung umagang-umaga pa lang noon, naririnig na kami ng buong barangay. Pinakita ko sa kanya yun. At kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya. "Ano? Wala kang masabi? Pati ba naman to iuwi mo pa dito sa bahay? Hindi ka na nahiya?" Paulit-ulit na lang, Eric. Sawang-sawa na ako. "Sawa ka na pala eh. Bakit mo pa ako kailangang pakialaman? Sa'yo naman ako umuwi, Laura." So parang ako pa ang may kasalanan ngayon. Tama ba?" Lalong lumala ang away. Sigawan at sumbatan at halos magising na ang anak namin. Hanggang sa nasabi ko yung mga salitang hindi ko akalaing lalabas sa bibig ko. "Alam mo, Eric, kung nagagawa mo akong lokohin, huwag mong isipin na hindi ko rin kayang gawin." Natahimik siya at napatingin sa akin ng masama. Pero sa halip na matakot ako, mas lalo akong nagalit. Dahil sa gabing yon, pakiramdam ko'y tuluyan nang nawala ang respeto ko sa kanya bilang asawa niya. At simula nun, Miss Love, hindi na ako nagdalawang isip pa sa ginagawa namin ng biyanan ko. Kung dati nakukonsensya ako, ngayon hindi na. Galit na ang nangingibabaw. Hanggang sa isang gabi, nag-duty ulit si Eric. Sigurado naman akong buong gabi siyang wala. Sarado na ang tindahan nung time na yon, nakapatay na rin ang ilaw sa harap. Pero may ilaw pa sa loob. Nag-uusap lang kami nung una ng biyanan ko tungkol sa pag-aaway na naman namin. Sa nangyari, at sa lamig na ng relasyon ko sa anak niya. "Nasasaktan akong nakikita kang umiiyak dahil sa kanya," sabi ni Armando. "Sanay na ho ako." Sagot ko. Hindi ka dapat nasasanay sa sakit. Ganyan ang nangyari sa akin noon sa nanay niya. Natahimik ako. Hanggang sa hinawakan niyang kamay ko, katulad ng dati hindi ako umiwas. Sa totoo lang, hinahanap-hanap ko na rin yung comfort na binibigay niya. Yung pakiramdam na may kakampi ako. Hindi ko na malayang tumagal kami sa loob ng tindahan. Nakalimutan namin ang oras. Nakalimutan namin na may ibang mundo pa.
At habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang usapan namin. Hanggang sa muling bumalik ulit yung pamilyar na init sa pagitan namin. Yung comfort na pareho naming hinahanap. Hindi na kami nagtagal nun sa tindahan. Sa loob na lang tayo, Iha. Baka mamaya ay may makakita pa. Sabi niya. At sa maling desisyon yun, tuluyan kaming nadulas. Pumasok kami sa bahay ng tahimik. Tulog na ang mga bata. Madilim na rin ang sala noon. Diretso kaming pumasok sa kwarto naming mag-asawa. Dahil doon walang makakarinig at walang makakakita. Sa isip ko, sigurado naman akong bukas pang uwi ng asawa ko. Pero ang hindi ko alam, umuwi siya nung araw na yon. Masama raw ang pakiramdam niya. Nakipag-usap siya sa karelyebo niya. At walang pasabi na umuwi. Habang kami, nasa loob ng kwartong dapat ay para sa aming mag-asawa. Hindi ko na narinig ang pagbukas ng pinto sa sala. Hindi ko narinig ang yabag niya papunta sa kwarto. Hanggang sa bigla na lang bumukas ang pintuan namin. Napalingon ako kaagad nun at doon ko nakita si Eric. Nakatayo sa pintuan. At nung makita niya kami, parang hindi siya makapaniwala sa nakita. Biglang nanlisik ang mga mata niya. Ako naman, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanigas ang buong katawan ko noon. Si Armando, hindi siya makagalaw. Ilang segundo kaming walang nagsalita. Hanggang sa si Eric ang unang sumigaw. Ano to, Laura? Galit na galit niyang sabi. Halos nanginginig ang boses. Pero imbis na matakot ako noon, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit na ako pa ang napuno. Siguro dahil sa matagal ko ng galit sa kanya. Siguro dahil sa pakiramdam kong pareho lang kaming may kasalanan. Ano? Masakit bang makita? Sagot ko. Diretso sa mga mata niya akong nakatingin. Parang siya naman ang nagulat sa tapang na pinakita ko. Masakit bang malaman na niloloko rin kita, Eric? Laura, sigaw niya. Oo, niloloko kita. Dagdag pa niya. Pero katangahan na lokohin mo ko at ang tatay ko pang gamitin mo. Parang mas lalo siyang nagdilim. Pinagpapalit mo ako sa sarili kong ama? Sigaw niya. Sinabi ko na sa'yo. Sagot ko rin. Paulit-ulit kitang binalaan na kung kaya mo akong lokohin ng paulit-ulit, kaya ko ring gawin yun sa'yo. Kung kaya mong manloko, mas lalong kaya ko. Sigawan na kaming dalawa. Sumbatan na kaming dalawa. Lahat ng galit, sakit, at sama ng loob na naipon. Sabay-sabay lumabas. Na hindi mo man lang naisip ang mga anak natin, Laura. Sigaw niya. Natawa pa ako sa sinabi niya. At ikaw, hindi mo rin naisip ang pamilya natin nung paulit-ulit mo kong niloloko. Balik ko sa kanya. Natahimik siya noon. Si Armando, nasa gilid lamang. Walang masabi at walang magawa. Kitang-kita ko ang hiya sa mukha niya. Pero huli na ang lahat. Hindi na mababawi ang nangyari. Hanggang sa napaupo na lang si Eric sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang ulo niya. Parang gumuho ang mundo niya sa isang iglap. Pero sa halip na maawa ako noon, nangibabaw pa rin ang galit ko sa kanya. Hindi na ako nagsalita pa, Miss Love. Lumabas ako ng kwarto at doon ko napagdesisyonan na tama na. Ako na ang lalayo. Kinabukasan, nag-impake na ako ng mga gamit ko at ng mga anak namin. Hindi na ako nakipag-usap pa. Hindi ko na kinausap si Eric, hindi ko rin kinausap si Tatay Armando. Tahimik akong lumabas ng bahay na matagal ko ring tinirahan bilang asawa niya at bilang manugang. Hanggang sa pinutol ko ang komunikasyon namin. Ang number niya, social media, lahat-lahat. Gusto kong lumayo at gusto kong mag-isip. Gusto kong takasan ang gulong ako rin naman ang gumawa. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, unti-unti akong natutong tumayo. Nagtrabaho din ako habang pinapaalaga ko ang mga anak ko. At araw-araw, dala-dala ko pa rin ang bigat ng konsensya sa nangyari. Hanggang isang araw noon, Miss Love.
may nag-message sa akin at nung tingnan ko, si Eric. Mahabang chat niya. Hindi siya galit, hindi niya na ako sinusumbatan, kundi nakikiusap. Laura, buuin na natin ulit ang pamilya natin. Kalimutan na lang natin kung ano man yung nangyari. Kalimutan natin lahat at magsimula tayong muli. Handa akong magsimula ulit para sa mga anak natin. Paulit-ulit niyang mini-message sa akin. Humihingi siya ng isa pang pagkakataon. Nagsisisi raw siya at gusto niya raw ayusin ang pamilya namin. At ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot, Miss Love. Kaya ako nagsulat sa channel na ito para humingi ng payo. Kung kayo ang tatanungin ko, sa kabila ba ng lahat ng nangyari sa amin, sa kabila ng sakit, galit at pagkakamaling nagawa ko rin, papayag ba akong buuin ulit ang pamilya namin, alang-alang sa mga bata? O tuluyan ko na lang bang tatapusin ang lahat? Kayo ho, ano ho ba sa tingin niyo ang maging desisyon ko? Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-share po ng kwento ko dito sa channel niyo. God bless po sa ating lahat.